Mag-final verdict muna tayo dito sa ating ginagawang programa na one-time feeding system sa ating loft. So ano-ano nga ba yung mga napansin nating mga pagbabago o magandang resulta dito sa ating loft ng isang beses na pagpapakain sa isang araw? Unang-una mga kalapatids, napapansin ko naging mas... What's up mga kalapatids? Welcome back sa Chocobolo TV and good morning sa inyong lahat, especially sa ating mga kanubi. Day 3 na pala tayo ngayon mga kalapatids nang sinimulan natin yung striktong trapping system natin. At sinisimulan natin yon, sinasanay natin sila unang-una sa pamamagitan ng feeding sa kanila. So feeding pa rin tayo kahapon. 6 na takal yung binigay ko nung umaga at nung pagdating ng hapon, kinapa ko yung mga butsi nila. May mga kakapapakong mga buto. So hindi ko na sila pinakain nun. Sinusubukan natin yung sistema ganito. Titignan natin kung makakabuti. Kung hindi naman, isip tayo ng panibago. Ulit dun sa mga hindi nakapanood ng previous video, kaya natin to ginagawa sapagkat inihahanda natin sila dun sa darating na race next year. Kailangan kasi disiplinado sila. Although disiplinado naman yan, sa bubong lang namin yan nagdadapo at pag tinawag ay pumapasok. Pero ang gusto ko kasi dito lang sila sa ating landing board magdadapo para mabilis ko silang mapapasok. Kasi kung sa bubong sila magdadapo at doon magpapahinga muna bago pumasok, laking problema yon. So yun ang ating aagapan agad. At the same time, kailangan pagka napisa yung ating mga painakay, aabutan silang disiplinado kasi gagayahin yung kanilang gawi ng mga darating pang young bird. Daily routine muna tayo pag ganitong umaga. Pakakawalan natin sila para makapaglinis tayo ng kaunti dito sa ating flyers loft. Pero bago yon, kukuha muna tayo ng isa sa kanila. Titignan natin kung may laman yung butchi nila mga kalapatids. So yun mga kalapatids, huhuli muna tayo ng isa sa kanila. I-check natin yung butchi nila at titignan natin kung may laman pa o kung wala na. Mas maganda kung wala na mga kalapatids para ibig sabihin no, na digest ng maayos yung ating mga binibigay. So ito yung isa sa ating mga young bird. So kapay natin. Pumapalan. Parang ayan. Wala nang laman, gutom na to. So okay yan, pagka ganyan kasi natutunaw ng maayos yung kanilang pagkain. Ang masama niyan, pagka umaga at kinapa natin yung kanilang butchi at malaki pa yung butchi nila at parang bloated, hindi maganda yung panunaw nila. So goods to mga kalapatid. So papakainin na natin sila, pero mamaya na titignan natin kung roronda sila. Titignan natin. So ibabalik ko na siya. Kuha pa tayo ng isa mga kalapatids para ma-check din natin. At hindi lang yung isa tayo magbabase. So ito rin yung isang young bird natin na tinitraining. Kapain din natin yung kanilang butchi. Malakas kumain to kaya dito ako nagbabase. Ayan, wala. Walang kalaman-laman. So okay yan, goods yan mga kalapatids. So ibabalik ko na rin. Okay na okay mga kalapatids. Okay yung kanilang panunaw. So pakakawalan na natin sila. Tara. Yung dalawa pahuli-huli, mabagal. Yun. Meanwhile, ito yung ating mga pinakawalang ibon. Nandyan sila sa may kabilang bubong. Hindi sila dito sa bubong natin. Diyan sila tumatambay. Good thing pa rin kasi hindi sila pumupunta doon sa gawing kabila. So hanggang dyan lang sila sa edge dito na nakaharap sa bubong natin. Pagka minsan, dito naman sila sa pader na yan. Diyan sila tumatambay. So hindi na sila lumalayo. So yan lang. Tsaka itong kasalukuyan nilang pwesto. Tsaka yung ating bubong. Diyan lang sila tumatambay. Pero ang layunin natin, iiwasan din natin silang magtatatambay dyan, dapat sa flying board. So siguro okay lang sa ngayon kasi ayun, rumonda na yung ating mga alaga. So balik tayo doon sa pinag-uusapan. Ang plano natin dito sila sa landing board natin dapat lumanding.
Ayan sila mga kalapatids. Nakikita ba? Parang di yata. Taas. Ayun. So dito dapat sila lalanding. Mga siguro 1 week pag sanay na sila dun sa sistemang ginagawa natin. Pag tinawag natin sila, papasok sila. Saka natin sisimulang bugawin sila dun sa mga area na tinatambayan nila. Pagka wala na silang mapuntahan o madapo ang lugar kung saan safe sila, na hindi sila sinasaway, pupunta yan dito. Marirealize nila na pag dumadapo sila sa bubong o kung saan man, pinapaalis natin sila, nagagalit tayo. So pagka dumapo sila dito, hindi natin sila bubugawin syempre. So marirealize nila na dito safe sila, hanggang sa makasanayan nila yon, dyan na sila lagi dadapo. O ayun yung ating mga ibon lumilipad. Halaman ko nakikita. Ayan. Tayaan lang natin sila dyan. Sa susunod, ipo-force fly na natin yan. Bubugaw-bugawin na natin yan. Ayun, yung ating mga ibon. Nakikita ba? Ayun. Ayan, yung ating mga ibon. So, siguro kahit lumipad sila 20 minutes o 15 to 20 minutes, okay lang yan. Hindi pa naman natin sila binabata. Ang gusto lang natin ay ma-exercise sila at gumanda yung kanilang pangangatawan. Yung kinakain nilang patoka ay ma-convert sa muscles nila. Ayan. Pero kanina pa yan. Yun, naiwan yung isa. So yun, linis muna tayo mga kalapatids. A few moments later. Ayan mga kalapatids, after ng ilang minuto, bumaba na yung ating mga alaga. Yan, bababaan sila. Okay lang yan mga kalapatids na dyan muna sila maglalanding hanggang masanay sila ng isang linggo dun sa feeding system na ginagawa natin, na isang beses na lang tayo nagpapakain para pag tinawag natin sila talagang lalapit sila. Dahil pagka hindi sila pumasok, hindi na sila makakakain. After nyan, hindi na natin ito tolerate yung pagtambay nila dyan. Alright, tawagin na natin yan, pakakainin na natin sila. So isa na lang kulang taas, pero pag yan ito, lagi nahuhuli tong white feather na to. Sige, pag hindi ka pumasok, hindi ka makakain. So yan, isang taka lang muna, hindi natin nilalahat para magbalyahan sila. So siguro isa pa, tapos kamay na natin yung huli. Sige, ito pa, isa pa. Sige. Yan, isang takal pa rin para sukat yung kinakain lang. Ayan. So, ganyan lang. Yung isa takot pa. Yan, ganyan. Sige. Away pa kayo. Pag nag-away kayo, wala na. Ubus na. Ubus na. So, yun mga kalapatid. Siguro bago natin tapusin yung episode na ito, mag-final verdict muna tayo dito sa ating ginagawang programa na one-time feeding system sa ating LOP. So, ano-ano nga ba yung mga napansin nating mga pagbabago o magandang resulta dito sa ating LOP ng isang beses na pagpapakain sa isang araw? Unang-una mga kalapatids, napapansin ko hindi na sila nagsasayang ng pagkain. So magandang indikasyon yun na nakakatipid tayo sa kanilang patoka. Pangalawa, alam natin na mas healthy yung kanilang digestive system, kasi pagka hinawakan mo siya sa umaga, talagang tunaw yung kanilang mga kinain, kumbaga na-consume talaga nila. Pangatlo, napansin ko mga kalapatids, mga kanyubi, na naging mas masipag silang lumipad o rumonda kumpara dun sa pinapakain natin sila sa umaga tapos papakainin sa hapon. Mas masipag silang rumonda at mas matagal silang rumonda. Yun mga kalapatids. So hindi nakaka-epekto na dahil isang beses lang sila kumain mahina ang kanilang pangangatawan kaya hindi sila makaronda. So hindi ganon ang nangyayari. Isa pang bagay, mabilis silang papasukin mga kalapatids dito sa ating LOP. Mabilis silang madisiplina kasi nga isang beses lang sila kakain. Pag hindi sila pumasok, goodbye sila, hindi sila makakain. So alam nila ang gagawin nila pagka narinig nila yung pagpito. At panghuli, syempre, kumbinyente sa atin, lalo na tayo may mga trabaho, may mga pasok, mga iba pa tayong gagawing activity. So
isang malaking advantage sa atin yon. So, siguro dyan na muna natin tatapusin yung ating maikling kwentuhan para sa araw na ito at aalisin ko na to. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe ka na. Pakihit na rin ang notification bell para updated ka sa susunod nating kwentuhan. Paki-like and share na rin ang ating video para mas marami pa ang maabot ng ating programa. At pakisuportahan na rin po ang ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan na talagang kapupulutan ng mga kaalaman. So, paano mga kalapatids? Hanggang sa muling pagkikita. Paalam!